Trillanes booking VP Sara sumagot na Kamara impeachment complaint. Dilima Makabayan Black ng Lumo. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024 at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Panibagong vlog, panibagong updates na naman ang ating tatalakayin ngayon, no? Patungkol po dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. I-update ko kayo, no? Ano na ba ang nangyari dito sa impeachment complaint laban dito kay VP Sara? Nag-response na po itong si VP Sara. Okay, Vice President Sara Duterte humiling na ibasura ang impeachment complaint laban sa kanya. So, inaasahan natin, no, akala natin na hindi magre-respond si VP Sara, pero nag-respond pa rin, nag-reply siya ang kanyang legal team na humiling na ibasura nga itong impeachment complaint. Pero alam ko naman na malaki ang chance, no, na ang hiling po ni VP Sara ay hindi po ito granted ng alam nyo na, kalaban ni VP Sara yung halos lahat dyan ng mga congressman, lulong na siguro sa mga maleta, di ba? So, hindi ko na ina-expect yan, no, na itong hiling ni VP Sara ay talagang mangyari. Okay? Hindi talaga magagrant yan. Yang sinasabi na ibasura ang impeachment kay VP Sara, hindi gagawin ng mga nagsasampa ng impeachment sa kanya, yung mga kalaban niya. Kasi nga, di ba, once na ibasura nila yan, alam nila ang mangyayari. Malakas ang dating na pwedeng maupo si VP Sara bilang presidente sa 2028. Yun ang iniiwasan nila. 'Di ba? Kung matatandaan nyo, si Congressman Toby Chanco, no, ay nagsalita na talagang pwede namang 100% pero kahit doon no, milyon-milyon. Ayun. Kumbaga si VP Sara daw ay mahirap aregluhin, no? Kung siya ay mananalong presidente. Kung naging presidente siya. Tapos may mga buwaya na lalapit sa kanya. O sabi nga ni Kong Toby, mahirap aregluhin yan. 1 million percent. Kahit doon sa percent, 1 million pa rin. Oo, totoo yan. Kaya nga ayaw nilang manalo si VP Sara dahil ganyan talaga. Sigurado hindi magpapaareglo si VP Sara dahil yang mga flood control project na yan, yung mga problema na yan ngayon, sigurado na bubuksan lahat ni VP Sara yan kapag siya ay naging presidente sa 2028. Siguradong pag-uusapan yan at dyan na mananagot yung mga dapat managot. Diba? Kaya yun ang kinatatakutan ng mga yan. Yung impeachment na yan, hindi dahil yan sa mga ikinakaso o pinaparatang nila kay VP Sara, kundi yan ay dahil sa takot nila na si VP Sara ay maging presidente at pagdating ng panahon na yon, sila ay managot sa mga maling ginawa nila, sa mga atraso nila sa mga tao. Di ba? So, pero at least VP Sara sinubukan niya na humiling siyang ibasura itong impeachment complaint, pero sa sarili nating analysis ay malabo, no? Malabo. Pero sige lang, tuloy-tuloy lang kasi karapatan niya ni VP Sara na kahit hindi po mag-granted ang kanyang hiling na ibasura, ay at least
ginawa ni VP Sara. Ito. Panoorin natin itong balita na ito. Sakto sa deadline niya ngayong araw, sumagot na ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya sa Kamara at hiniling nilang ibasura ito. Ikinumpara pa nila ang trato ng Kamara sa kanya at kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa 15 pahinang sagot o answer ad cautelam ni Vice President Sara Duterte, hinihiling nitong ibasura ng Kamara ang dalawang reklamong impeachment na inihain laban sa kanya. Wala raw kasi itong pinagkaiba sa Articles of Impeachment noong 2025 na dineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. So, bakit pumiling na ibasura itong impeachment complaint? No? Ayon kay sa kampo ni VP Sara, ay parang kapareho lang. Pare-pareho lang. Oh. Kung ano yung reklamo noon sa 2025, napansin po ng legal team ni VP Sara na parang pareho lang talaga. So, tama si VP Sara, ibasura nyo lang yan kasi at the end of the day, pagdating dito sa Supreme Court, mababasura pa rin ito eh. Kasi sa totoo lang talaga, no, nagsasayang lang talaga ng oras yung mga yan. Yang mga congressman na gustong ma-impeach si Sara Duterte. Kayo, manong kayo, no, kaysa inaasikaso nyo yan, yung impeachment na yan, kung kayo ay naglingkod na lang sa mga distritong nasasakupan ninyo, baka kahit sabihin na galit sa inyo si VP Sara, baka suportahan kayo ng mga distrito ninyo. Diba? Ang problema, hindi nyo na inaasikaso yung distrito nyo sa kakaasikaso nyo sa kaso na sinasampa nyo kay Sara Duterte. Pinapakita nyo sa lahat ng taong bayan at sa mga distritong nasasakupan nyo na meron kayong taong kinatatakutan. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, bakit yung impeachment ni VP Sara ay sinusulong nyo samantalang kay PBBM hindi nyo sinulong? 'Di ba? Hindi nyo sinulong. Inano nyo lang. Diba? Hindi, wala namang basis, wala namang basihan tong mga impeachment kay BBM, wala. Ganyan, ibasura natin yan. Pero kay Sara Duterte, kailangan yan ma-impeach, ituloy-tuloy natin yan kahit pare-pareho lang yung isinampa natin nung una sa ngayon. Diba? Ang tindi. Kaya napapaghalataan kayo, mga ma'am, mga sir, na talagang pinupolitika nyo ang impeachment na to. 'Di ba? Meron kayong kinatatakutan kay VP Sara. Talagang ayaw nyo siyang maupo bilang presidente. No? Dahil yang mga natatamasa ng mga buhayatiks ngayon ay hindi na nila matatamasa once na si VP Sara ay maging presidente. Masyado naman saking. Wala tayong binabanggit na pangalan dito pero bato-bato sa langit ang tamaan ay wag magalit, pangit. 'Di ba? Nagsasayang lang sila. No. 'Di ba? Anong sabi ko sa inyo? No? Itong talagang impeachment complaint na ito, propaganda. Ako in my own opinion, alam ko na itong ginagawa ng House of Representatives, alam nila na malabo itong uusad itong impeachment complaint. Siguro, dyan sa House of Representatives, makakapasa yan kasi alam nyo naman, lulong sa maleta yung iba dyan. Siguro. So, pipirma talaga sila, no? Pero hindi pa tayo sure niyan, no? Kasi may balita ako dyan, yung NUP, sa sobrang daming members ng NUP, party list yan ng mga congressman dyan sa HOR, ay plano na ngang babaliktad. Plano nang... Ay, ako may napapansin ako, may mga congressman na ngayon na bumabaliktad. Hindi ko naman sinasabi. Siyempre si Kong Toby, alam naman natin yan, sa tama naman bumabase si Kong Toby. 'Di ba? Pero maganda naman dahil si Kong Toby, siniwalat niya talaga yung mga walang ya dyan. 'Di ba? Kaya nga ulitin ko, sinabi ni Congressman Toby Chanco, na kung sakaling maging presidente, ulitin na natin kung sakaling maging presidente si VP Sara, siguradong hindi yan makikipag-areglo sa mga buhaya. Kaya wag nang tamasain ng mga buhaya na makipag-areglo kay VP Sara oras na siya ay maging presidente. Dahil walang mangyayari. Kasi sa totoo lang, no, ang gusto talaga nilang mangyari si VP Sara hindi makatakbo.
Tapos yung gusto nilang maupo bilang presidente, yun ang maupo. Para wala silang panagutan kung sino man yung mga taong yon na may mga kasalanan. Wala tayong pinipinpoint dito. Bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Ganun naman talaga, di ba? Kung ang mauupo ay kaya pa rin nilang kontrolin, kaya pa rin nilang anuhin, ligtas silang lahat. Wala talagang mananagot. At yung problemang nangyayari na to ay mauulit at mauulit at mauulit at mauulit lang. Yun. Mamaya ipapakita ko rin yung balita na yan na planong umalis ang sa mayorya, yung NUP na yan. So anong ibig kong sabihin? Kahit magtagumpay sila, no? Kahit alam nila magtagumpay man o hindi magtagumpay, talagang itutuloy nila yung impeachment complaint. Kasi nababalita eh. Anong ibig kong sabihin? It will spread to the media na si BP Sara kinasuhan ng impeachment complaint. Yan, talagang ma-expose raw di umano ang mga kabalastugan ni BP Sara. Bahala na sila. Ayun nga problema Sir Donmar. Expose sila ng expose sa mga kabulastugan na sinasabi nila kay BP Sara. Ang tanong, ang taong bayan naniniwala ba? Siguro kung may naniniwala man sa mga sinasabi ng mga yan na nagsasampa ng impeachment, halos bilang na bilang mo lang sa daliri mo. Sa sobra ng sinasabi nila kay BP Sara na ganito si Sara Duterte, ganyan si Sara Duterte, nakikita nyo sa mga survey number 1 pa din. Halos napakalaki pa rin ang lamang niya, ang hirap niyang pabagsakin. Kaya nga kahit anong paninira ang gawin nila, hindi talaga tumatalab. Sinasabi natin dito, nagsasayang lang sila ng oras sa mga ginagawa nila. Hindi nila mapabagsak si Sara Duterte. Hindi nila masira yung pangalan Diba? Tsaka paano maniniwala yung mga tao sa kanila? Kung alam ng mga tao na pinupolitika lang nila si BP Sara. Papasabihin nila, hindi namin pinupolitika yan. Talagang gusto ko namin harapin ang kaso niyan. Bakit sa kanya lang? Sa kanya lang ang gusto nyong harapin yung kaso niya. Paano naman yung mga sangkot sa flood control project? Bakit hindi nyo pinapakailaman? Ganun sinasabi, yung presidente gustong i-impeach. Bakit yung presidente binaliwala nyo yung impeachment niya? Di pinupolitikan nyo nga si BP Sara kasi siya lang talaga Wala na kayong ibang nakikita kundi siya lang. Ang daming problema ng bansa pero puro kayo Sara Duterte lang. Silang pakialam kung ito po ay magtatagumpay. Basta importante sa nila mabalita na nagreklamo sila. Why? Kasi sa tingin nila mag-aapekto ito sa 2028 election. Kasi yan na naman ang banat nila, yan na naman ang ibabato nila kay BP Sara, itong impeachment complaint, bla 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 bla. Wala ba silang kadala-dala? Nasasabihin, yung mga kabulastugan na nilalabas nila kay BP Sara, nasasabihin, yung mga kabulastugan ni BP Sara, makaka-apekto ba sa 2028 ba talaga yan? Ano nangyari nung 2025? Pinahuli si Tatay Digong. 'Di ba? Kung ano-ano ang mga ganyan-ganyan, yung mga biktima daw ng war on drugs si Tatay Digong, ganito, ganyan-ganyan. Ang tanong, ano ang nangyari? Meron ba? Wala. Nanalo pa rin ang alyansa ng mga Duterte. Mas marami pa rin nanalo sa mga kaalyansa at kaalyado ng mga Duterte. Marami pa rin sumuporta. Ano ang nangyari sa alyansa? Si Lito Lapid lang ang nanalo. Yun ang masama doon. So anong paninira pa ba? Ang dapat nilang gawin para masira si BP Sara, ano pa? Meron pa ba? Kahit anong paninira nyo, walang taong naniniwala Kayo lang ang naniniwala sa mga sarili nyo dyan. Pero yung taong bayan hindi naniniwala sa mga pinipresenta nyong ebidensya. Kung meron man. Ang hirap i-please ng mga tao. Hirap na hirap kayong i-please at kumampi sa inyo yung mga tao. Ang tagal-tagal nyo nang ginagawa yan kay Sara Duterte pero wala pa rin nangyayari. Ang taong bayan ay pumapanig pa rin kay BP Sara. Kung meron mang taong bayan na hindi pumapanig sa kanya, yun ay nabibilang mo lang sa mga daliri mo. Alam niyo naman, pagdating sa Supreme Court niyan, i-detalye talaga yan, no?
So, siguro akala ng mga bangag dyan sa mga House of Representatives ay hindi alam ng taong bayan. Especially itong mga hindi hilig sa politika. Maririnig lang nila, si PB Sara, impeachment. Hindi tayo buboto niyan. Pero, most, but not all, majority of the Filipino people, gising na. Yes. What do I mean by gising na? Alam na nila ng taong bayan na itong grupo ng mga kalaban ni BP Sara, inggit, at lahat yan paninira. Alam na ng taong bayan yan. Okay? So, hindi na yan uubra sa taong bayan. Pero sila, Yes. ang mga kakapal ng mukha nila, tuloy pa rin sila sa laban nila. Wala na eh. Ito na lang yung tanging option nila. Wala, ang mga kalaban ni BP Sara, wala na silang ibang option. Ito na lang impeachment. Kasi alam nila na dihado na sila sa 2028. Magbago na ang ihip ng hangin. Pati nga yan sa House of Representatives, mga iba dyan, plastic na. Naghahanda na rin. So, wala na silang ibang option kundi itong impeachment. Kahit alam nilang tagilid sila, wala, itutuloy pa rin nila yan. Okay? Nilabag din daw ang karapatan sa due process ng bise. Giit pa nila, meron din umanong double standard sa pagtingin ng impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos kung ikukumpara sa paano inaksyonan ang mga reklamo laban sa bise. Tama naman eh. Unfair. Tama. Kung ikukumpara mo talaga, no, ang impeachment complaint dito kay Bongbong Marcos at ni BP Sara, sobrang layo. Yung kay BP Sara, wala silang mga mabibigat na mga ebidensya. Dito kay Bongbong Marcos, ang daming ebidensya. Yung sa 18 ex-Marines, yung kay Zaldico na mga pictures, ang dami. Si Orly Guteza, pero anong ginawa nila? Binasura nila. Pero yung kay BP Sara na sobrang malabo yung mga ebidensya, ayon kay Luistro at ang mga grupo niya na mga sumang-ayon, substantial evidence. Unfair. Unfair talaga. Talagang alam na natin kung ano talaga ang pinupuntirya nila. 'Di ba? Tama ito. Saka syempre, hindi naman sila papayag na ma-impeach si BBM. Diba, lagi naman natin sinasabi na takot lang nila na ma-impeach si BBM dahil alam naman natin kung sino ang papalit. Response dito ni BP. The impeachment proceedings violate right to due process. The impeachment process is primarily a legal and constitutional procedure but with political characteristics. Di ba? Hindi na ninyo sinunod ang tamang proseso sa impeachment. May halong politika and it's obvious. Kung may halong politika yan, hindi na talaga papasa yan kasi yan ang pinakaunang ruling ng Supreme Court na walang bahin. Kaya nga hindi na nanalo yung impeachment nila kay VP Sara kasi may halong politika yan. Alam naman yan ng mga matatalinong tao. 'Di ba? Alam naman yan. Kasi Senado, alam yan eh. No, puwera lang dun sa mga magbubulag-bulagan diyan Pero dun sa mga bukas ang isip gaya ni Senator Chis Escudero, bukas ang isip, binasura niya lang yan. Wala, hindi niya pinansin. Kasi alam naman natin na politika lang yung impeachment kay VP Sara. 'Di ba? Na politika ang impeachment. It may be generis, but it is not a purely political proceeding. This means that the Bill of Rights, especially the due process clause and the right to speedy disposition of cases, applies to the entire impeachment process. We raised due process issues because of what we feel sa aming pananaw ay hindi naging uniform yung standards ng pag-determine ng sufficiency. Yan ang ayon kay Attorney Michael Puwa. Okay? Hindi po tama at hindi po balanse ang treatment nila doon kay BBM na impeachment at dito sa kay BP Sara na impeachment. Hindi po equal ang treatment nila. Substance doon sa naging impeachment complaints laban sa ating Pangulo at impeachment complaints laban sa ating dalawang Pangulo. Wala rin daw paglalatag ng ultimate facts sa mga reklamo kaya wala silang masasagot dito. Ang sa atin, sinasabi natin na hindi po naglalaman ng ultimate facts yung mga complaints na naihain laban sa Vice Presidente. Kaya po sa totoo lang, wala tayong maisasagot sa kanila. Imagine that one. Diba? Paano sasagutin ngayon sa kampo ni BP Sara na wala naman silang ultimate facts? Diba? Anong ibig kong sabihin? Example,
pinagbibintangan mo yung tao na nagnakaw. Example lang ha. Tapos, sasabihin man yan ng korte, kailan nagnakaw? Sino ang nagnakaw? Oh. Kailan, saan ninakaw? Anong oras ninakaw? Kasi detalyado yan lahat eh. Ano ang ginamit sa pagnanakaw? Paano? Sino ang nag-deliver ng pera? Sino ha? Pangalan yan. Hinihingi yung pangalan. Babae o lalaki? Anong suot ng damit ng nagnakaw sila? Talaga detalyado, no? Pero mga ganon. Meaning, hinihingan po kayo ng facts. Yung mga magagaling na mga abogado, ganyan po magtanong. Di ba? Pero wala silang facts. Basta sinasabi lang nila sa sarili nila, gusto naming i-impeach. Yun lang po. So, paano nila masasagot yan? Ng kampo ni BP Sara? Mali mo Di ba? Kasi ang sabi nila, confidential funds, ninakaw ni BP Sara. Ngayon, paano yan sasagutin ni BP Sara? Sasagutin ni BP Sara, hindi yan totoo. Kasi kung meron kayong facts na sasabihin, ninakaw ni BP Sara yung 125 million. Kasama niya si Pedro. Si Pedro ang nagbitbit ng bag ng alas 11 ng gabi. Kumbaga parang sa korte, detalyado dapat. Diba? Hindi pwedeng hindi detalyado kasi talagang tatanungin nga ng mga abogado yan. Kung anong oras, kung sino kasama mo, kung sino ang umano, diba? Ganun naman talaga sa korte. Kaya kung wala silang maipipresentang mga ganun na hindi detalyado, basta na sila nagsampa ng ganyan, na wala naman silang masasabing ganun, ay parang baliwala lang din yan. Diba? Sumakay sila ng pedicab, sumakay sila ng motorsiklo. Ganun ba? Merong facts. Paano ngayon sasagot si BP Sara? Hindi totoo. Ang sinakyan namin ay put-put. Put-put yung sinakyan namin. O di kaya ang sinakyan namin ay habal-habal. O kaya sinakyan namin ay jeep. O ganun. Mali kayo. Kasi magdidebate yan sa facts eh. Jeep yung sinakyan namin at hindi si Pedro ang kasama ko. Ang kasama ko ay si Pedra. At yung laman ng bag ay hindi po pera. Ang laman po ng bag ay ano ba? Ano ang Sabon. laman? Ganon yung magtanong. Naiintindihan nyo ako? Yan ang ibig sabihin ng kampo ni BP Sara. Paano nila masasagot itong mga reklamo nila na walang facts na ilatag? Meaning to say, walang ebidensya. Kasi ganyan ang laro eh. Sasabihin yan sa impeachment trial. Sasabihin yan. Itong ninakaw ni BP Sara na 125 million, ginasta nila for 11 days. Yan ang lagi nilang pinaulit-ulit. Ngayon, tatanungin yan, ano ang mga iginasta? Para saan? Mga pangalan Kailangan yun, detalyado yun. Kung paano ginasta yun, may mga ano yun. bigyan na pera. Ano yung, kung nagnakaw si BP Sara, ano yung binili ni BP Sara? Oo. Meron ba kayong May nakita ba kayong bag na mamahalin? Meron ba kayong magpapatunay na itong mga pera na ito na ninakaw ni BP Sara ay binili niya ng mga ari-arian? Binili niya ng yung iba nga dyan di ba? Ang gaganda ng mga bag, halos milyon-milyon. Di ba? May mga magagandang kotse. Di ba? Si BP Sara nga, hindi mo makitaan ng ganun masyado. Pero siya pa yung siya pa yung kinakasuhan ng pangungurakot, ganun. Cellphone. Ano ang ginasta ni BP Sara na makapagsabi na nagnakaw si BP Sara? Kung meron kayong facts na si BP Sara bumili ng Mercedes-Benz, si BP Sara bumili ng Louis Vuitton na bag, mga mamahaling relo na mga Rolex, parang kagaya si nila. Parang si Sir Don. Sila yung mga congressman dyan. May facts. Ayun, natatay nato kaya ng video na nagbula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses at video na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.